serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng kanyang administrasyon para sa kolaborasyon ng ehekutibo at hudikatura para sa mas malakas pang justice system sa bansa. Digitalization ng justice system, ipinanawagan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng kanyang administrasyon upang suportahan ang collaboration effort sa pagitan ng executive at judiciary. Sa mensahe ng punong ekutibo sa isinasagawa ngayong National Decongestion Summit, sinabi ng Pangulo na sa pagtutulungan ng ekutibo at ng hudikatura ay matitiyak na hindi may pagkakaitang nararapat na hustisya para sa bawat isang mamamayan na nangangailangan ito. Kasabay nito ay hinigayat din ng Chief Executive ang hudikatura na magpatupad na ng digitalization na ay makapagpapabilis sa justice system ng bansa. Sa pamamagitan na niya ng best practices na ipinatutupad sa ibang mga nasyon ay maaaring may kapulutan dito ang Pilipinas upang makapagpatupad natin ng mga innovative solutions na makakatulong sa mga hamong kinakaharap ng justice system sa Pilipinas. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulo Marcos na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin. I urge the JSCC to pursue the streamlining and digitalization of your frontline and back-end services. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, binigyang din na walang precondition at ceasefire agreement sa exploratory talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Binigyan din ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na walang anumang precondition at ceasefire agreement ang nagkapaloob sa exploratory talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Pahayag ito ni OPAPRU Presidential Assistant Wilben Mayor, kasunod pa rin ng joint communique sa pagitan ng NDFP at ng Philippine Government upang hanapan ng mapayapang resolusyon ng armed conflict. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinunto ng opisyal na bagong peace process ang isinusulong na ito ng gobyerno ating NDFP at hindi resumption ng anumang nauna ng pag-uusap. Ibig sabihin, ang mga anti-insurgency operations ng Armed Forces of the Philippines at ang pagmimintana sa kapayapaan at kaayusan na ginagawa ng Philippine National Police ay magpapatuloy lamang habang gumugulong ang exploratory talks. Ang bawat ahensya ng paralan ay tuloy-tuloy yung kanilang dapat gawin. Wala pong dapat itigil po dito.
It's a new discussion, new dialogue, walang precondition at simula tayo sa isang bagong pag-uusap. Mula sa Malacanang, ito sila Kalbayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Transportation Undersecretary Cesar Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communications. Base sa appointment paper ni Chavez, ang bagong papel nito sa ilalim ng Office of the President ay mayroong ranggo na Undersecretary. Kung matatandaan, si Chavez ay una nang itinalaga o naitalaga bilang Undersecretary for Railways sa ilalim ng Department of Transportation. Pirmado ni Pangulong Marcos ang appointment paper ni Chavez ika-5 ng Disyembre taong kasalukuyan. Bukod kay Chavez, itinalaga rin sina Mary Jean Pacheco bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry o DTI at Michael Christian Ablan bilang Assistant Secretary ng DTI. Undersecretary naman ng Department of Transportation o DOTR si Jeremy Regino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, formal na inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ang Japan Employment Facilitation Desk o Japan Desk sa Tokyo at Osaka. Ito ay isang specialized unit na layong mapadali ang deployment ng mga overseas Filipino workers sa Japan na isa sa key labor market ng Pilipinas. Kabilang sa magiging trabaho ng Japan Desk ay i-monitor ang deployment at return ng mga OFW sa Japan, pagtulong sa pagkumpleto ng mga dokumento at proseso na kailangan ng pamahalaan ng Japan, at magsisilbi rin itong focal unit para agad na matugunan ang mga hinaing ng mga OFW sa kanilang mga employer at manning agency sa naturang bansa. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ang pagbuo ng Japan Desk ay patunay sa matatag na labor market partnership ng Pilipinas at Japan. Ani Kakdak, patuloy na makikipagtulungan ang DMW sa pamahalaan ng Japan upang matiyak ang ligtas at maayos na employment opportunities ng mga OFW sa nasabing bansa. Pangungunahan naman ni Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan ang pagpapatakbo sa Japan Desk na maituturing aniyang legacy ni dating Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople. Batay sa datos ng Japan o Japanese Ministry of Justice hanggang nitong July 2023, mahigit 60,000 mga OFW ang nagtatrabaho sa construction at manufacturing sector sa Japan, pati na rin ang mga care worker at professional categories. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga ekonomista naniniwalang kaya pang bumaba pa below 4% ang inflation ngayong buwan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Naniniwala ang ilang mga ekonomista na kayang bumaba pa below 4% ang inflation sa buwan ng Disyembre. Ayon sa ekonomista ng Bank of the Philippine Islands o BPI at HSBC, ang 4.1% November inflation ay nagpaluwag ng Headline Consumer Index o CPI, kaya mas kumpiyansa ang buwan na ito na lalo pa itong bababa. Base sa kanilang pagtaya, dahil dito inaasahang mananatili sa 6.5% ang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas hanggang sa kanilang susunod na policy decision
desisyon sa December 14. Ang 4.1% ay pasok sa target range ng BSP na 4 to 4.8%. Ayon sa HSBC, sa kabila ng maraming upside risk to inflation, ang downtrend ay makakapagbigay sa BSP ng leeway sa kanilang monetary policy setting. Inaasahan din na magpapatuloy ang pagbaba ng inflation ngayong taon kumpara sa nakaraang taon kung saan tumama ang mga kalamidad at problema sa food supply. Umaasa naman ang dalawang malalaking bangko sa bansa na mananatili ang BSP sa kanilang policy rate at huwag munang alalahanin ang agwat sa pagitan ng US Federal Reserve upang masuportahan ang piso. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Cybercrime Investigation and Coordinating Center lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Ang kabuuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Dayan Layar. Lumagda ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa isang Memorandum of Agreement. Layo nitong paigtingin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya sa usapin ng cybersecurity. Nauna rito ay humingi ng technical assistance ang MMDA sa CICC para sa Information and Communications Technology, Security, Cybercrime Resilience at Data Protection Assessment sa mga critical na information structure ng ahensya. Binigyang diin naman ni MMDA Acting Chairman Romaldo Artes ang kahalagahan ng cybercrime resilience matapos ang nangyaring insidente ng hacking sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ani Artes, mahalaga ang cyber protection sa MMDA dahil ito ay humahawak ng mga datos gaya ng mga apprehension at video footage ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa tulong ng mga CCTV. Kaugnay nito ay makikipag-ugnayan din ang MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalakas ang cybersecurity, anti-cybercrime planning at policy formulation ng ahensya. Ito si Dayan Layar para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Customs o BOC nagbabala naman sa publiko kaugnay ng love scam. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Binalaan ng Bureau of Customs ang publiko laban sa mga love scam na maaari ikabagsak nila sa kulungan. Kasunod dito ng pagkakaresto sa isang Pilipina na nagamit ng dayuhang nakilala niya sa online sa tangkang pagpapalusot ng mga droga. Paalala ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, sino mang tukoy na may-ari ng shipment ay mananagot pa rin kapag napatunayang lumabag ito sa batas. Una rito ay naharang ng Bureau of Customs at ng PIDEA ang nasa hindi bababa sa 9,000 na gramo ng shabu na idineklarang bearing mula sa Mozambique na nagkakahalaga ng mahigit sa 67 milyong piso. Dumating ito noong December 2 at nang kunin ng babaeng consignee na nagpakilalang kasintahan at nagpadalang dayuhan ay saka siya inaresto. Binagyan din ni Rubio na dapat alamin ng publiko ang mga estilo ng love scam, kabilang na ang paggamit sa mga dayuhan sa mga nanloloko nilang Pinay para umaktong tagadala o courier nila ng droga at iba pang kontrabando. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, maigting na pag-iinspeksyon sa mga infrastruktura sa bansa at regular na earthquake drill pinanawagan ng mga senador. Ang kabuuang ulat, ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Muling pinaalalahanan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na paigtingin ang inspeksyon at audit sa mga infrastruktura sa buong Pilipinas matapos ang magkakasunod na lindol na naranasan sa bansa. Ayon sa Senate Committee on Public Works Chairman, matapos yan higin ang lindol, ang ilang bahagi ng bansa ay dapat lang tiyaking walang naging pinsala sa mga infrastruktura at sa mga tao. Nitong mga nakaraang araw ay nakaramdam ng ang ilang rehiyon sa bansa na malalakas sa pagyanig, gaya ng 7.6 magnitude na lindol sa Surigao del Sur at ang 5.9 magnitude na lindol sa Occidental Mindoro na naramdaman pa dito sa Metro Manila. Binigyang diin ni Revilla na mahalaga ang responsibilidad ng DPWH lalo na sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko. Samantala, sinabi naman ni Senador Tesfaye Bongo na maituturing na wake-up call ang naranasang mga lindol sa bansa. Kaya naman sinabi ni Go na dapat nang magkaroon ng regular na earthquake drill at panahon na rin anyang itatag ng Department of Disaster Resilience. Mula Senado, ito si Fasan Sean para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, iba yung pag-iingat. Payo ng dating COVID-19 Task Force Chief Implementer. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nagpaalala si dating National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at ngayon ay OPA Secretary Carlito Galvez Jr. sa publiko na magkaroon ng ibayong pag-iingat sa gitna na rin ng pagtaas sa kaso ng COVID-19. Ayon kay Galvez, tulad ng payo ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay dapat maging maingat ang lahat at kung kailangan na magsuot ng face mask ay magsuot bilang proteksyon. Ang lang na po, ang sinabi nga po natin mga Presidente is stay safe at just in case na talagang kailangan tayo mag-wear ng mask, gawin lang po natin yan. Una nang sinabi ni DOH Chief Information Officer Undersecretary Eric Ayag na bagamat mabagal ay tumaas ang kaso ng COVID-19 sa ilang rehiyon sa bansa na sinabayan din ng respiratory illness. Sa ngayon ay hindi rin nakikita ng DOH na kailangan maghigpit sa health restrictions dahil dito. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC nanindigang kaalyado ang Vice-Presidente. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nanindigan ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na kaalyado ng grupo si Vice Presidente Sara Duterte. Sa pulong balitaang kahapon, sinabi ni NTF-ELCAC National Secretary at Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na hindi lang kaalyado ang Vice Presidente kundi pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan at co-vice chair ng NTF-ELCAC. Pinaliwanag ni Torres na mga payag ng Vice Presidente tungkol sa Joint Oslo Communique ay hindi dapat bigyang kahulugan na pagtutol sa polisiya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsulong ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran. Git ni Torres, maaaring magkakaiba ang pananaw ng mga leader tungkol sa amnestia at prosesong pangkapayapaan pero nagkakaisa sa layuning wakasan ang armadong pakikibaka ng mga komunista sa bansa. Ang pahayag ni Torres ay sinigundahan naman ni National Security Council Assistant Deputy General Jonathan Malaya at sinabing kapwa layunin ng Pangulo at Vice Presidente na tapusin na ang insurensya. Binuweltahan din ni Malaya ang mga kritiko ng NTF-ELCAC at sinabing walang posibilidad na mabubuwag ang NTF-ELCAC. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Commission on Higher Education o CHED makikipagtulungan sa Department of Education o DepEd sa pagtugon sa mababang assessment ranking ng mga estudyanteng Pinoy. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Nagpahayag ang Commission on Higher Education o CHED ng buong suporta nito sa Department of Education sa pagtugon sa resulta at implikasyon ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay CHED Chairperson Popoy de Vera, makikipagtulungan ang komisyon sa DepEd para mapaunlad ang performance ng mga estudyanteng Pinoy pagdating sa international large-scale assessments. Makikipag-ugnayan anya ito sa Centers of Development at Centers of Excellence in Teacher Education para mas mahimay ang detalye ng lumabas na report at makabuo ng komprehensibong solusyon dito. Kasama rin sa plano nito ang pagpapalawak ng Technical Panel for Teacher Education para maisama ang DepEd Curriculum Development at Learner Assessment Specialist sa pagtugon sa quality pre-service teacher education. Maglalabas din anya ito ng expanded na Technical Panel for Teacher Education Special Learning Module na maaaring magamit ng mga guro. Dagdag pa ni Chair Popoy, bumuna rin ang CHED ng isang technical working group at guidelines sa monitoring at evaluation process para mas may angat pa ang kalidad sa pagtuturo ng bawat guro. Ito si Mera Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakiisa ang mga mag-aaral at mga guro ng iba't ibang pampublikong paaralan sa Pilipinas sa isinagawang simultaneous tree planting activity ng Department of Education o DepEd nitong Miyerkules. Pinangunahan ni Education Undersecretary at Chief of Staff Attorney Michael Powa at iba pang opisyal ng ahensya ang naturang aktibidad na pinamagatang DepEd's 236,000 trees, a Christmas gift for the children sa Pasig Central Elementary School. Dumalo rin sa aktibidad sina Pasig City Representative Roman Romulo, ilang opisyal ng DepEd field offices at schools. Layo nitong isulong ang environmental preservation o preservation at responsibility sa mga kabataan kung saan ito ay nilahukan ng mahigit 40,000 mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kapistahan sa lungsod ng Batak, bubuksan ngayong Biyernes. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Mangrugi into no bigat ti selebrasyon ti Mayka upat agasot upat apulog kat inam nga founding anniversary iti syudad ti Batak nga idi kat ili ti Batak. Dahil ti kat kagiddan ti panagpiyesta ti Patronda aning Immaculada Concepcion nga isumat tinagan ti simbahan Katolika iti nadakamat a syudad. Tapno maparagsak ti nasaw nga piyesta ana digiti naisagana aktibidad iti kadaldaw ken rabii bayat ti month long selebrasyon. Malukatan iti nasaw nga selebrasyon babaan iti maysa nga misa ita Immaculate Concepcion Parish kalpasan na kat mayuswat iti salo-salo sa merienda ket iti karabyanan na kat mayuswat iti Christmas lighting ceremony at dapat iti mayuswat a civic parade ken iti search for Mr. and Miss Interhigh at dapat iti lights parade ken selebrasyon dagiti nagduduma nga sektor iti nadakamat a syudad. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, lungsod ng San Fernando at bayan ng
Nagilian sa lalawigan ng La Union, ginawaran ng parangal sa 2023 National Local Legislative Awards. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nabigbig ka na padayawan ti syudad ti San Fernando ken ti ili ti Nagilian La Union kabayatan ti 2023 National Local Legislative Awards anaanga iti Pasay City iti Disyembre 5. Nabigbig ti San Fernando City kas finalist iti Component Cities category. Bayat at ti Nagilian ket kas finalist iti first to third class municipality category. Si papanakot ti Philippine Councilors League La Union chapter iti panakabigbig ti dua local legislative body manipod iti probinsya. May paligip nga iti 2023 Regional Local Legislative Award kat nagkampiyon ti ili ti Nagilian iti municipality category. No sa dino daytoyan ti may katlo nga agsasarno atawan anagunod ti ili ti nadakamat a pamadayaw. Kanayunan iti raytoy nabigbig mo ti San Fernando kas regional champion iti Component Cities category iti Regional Local Legislative Award. Manipod RP Ago Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Direkta ayuda payout isasagawa ng LGU Borongan. Mahigit 6,000 bilang ng senior high school at college students ng lungsod tatanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Sobra sa ismail nga ihapin senior high ug college students sa syudad ng Borongan adun makakabenepisyo ng ayuda pinansyal at pagdudumaraon nga direkta ayuda payout ang lokal nga pamunuan ng syudad ipinaagi ton City Treasurer's Office CTO nga pagbubuhaton mismo ang mga eskwela ng syudad sunod nga semana. Ang nasabi nga mga estudyante makarawatin 1,500 pesos nga ayuda pinansyal paran siya nga semester ng school year 2023-2024. Samtang adun mga outbound students so senior high school and college students nga mga burunganon nga na-eskwela gawasan syudad and pwede makuha adto nasabing ayuda pinansyal ha CTO. Munang namduman nagintikangan ang lokal nga pamunuan ng syudad adtong paghahatag nga nasabing ayuda pinansyal didapan school year 2022-2023 habisan City Ordinance 241 Series of 2022 an ordinance granting allowance to burunganon senior high school and college students gintatawag nga direkta ayuda ordinance sa syudad han Borongan. Tika nga syudad dan Borongan Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Mahigit 1,000 estudyante sa Southern Leyte nakabenepisyo sa health caravan ng Philippine Red Cross. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epis. Ang Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter katambayayong ang Department of Education Southern Leyte Division o Maasin City Division apil ang Provincial Health Office nag-organisar og health caravan sa naglaing eskwelahan sa probinsya sa Southern Leyte. Tumaw ni ini nga maghatag og libreng serbisyong medikal sa mga tinun-an og mga residente nga walay access sa mga health facility ilabi na niadtong nagpuyo sa lagyong lugar. Sa paghinabi sa Radyo Pilipinas kang Jonas Mako, PRC Southern Leyte Chapter Administrator, iyang gibutyag nga naa sa kapin 1,300 ka individual ang nakabenepisyo sa nasoy nga health caravan. Ang mga serbisyo nga gihatag sa PRC naglakip sa basic health screening, health lecture, health promotion, paghatag og mga bitamina, dental care o paghatag usab og hot meals. Giyasi usab ni Mako nga sa buwan sa Nobyembre karon nga tuig unom na kang pampublikong tungaan sa probinsya nga gilangkuban sa lungsod sa Pintuyan, Linuan og Dakbayan sa Masin ang ilang gibisita. Dugang pa ni Mako nga ang caravan gipondohan sa Australian Aid o PRC Health Services. Ang PRC sa laing bahin ni pasalig nga ang nagkalaing serbisyo sa PRC padayong ipadol sa komunidad sama sa pagpahigayon og health caravan. Gikan sa Sugod Southern Leyte,
Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 5,000 magsasaka sa Bukidnon hindi na pagbabayarin sa kanilang mga inutang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gilusad sa Department of Agrarian Reform sa Bukidnon ang Condonation Response Desk Concord aron ipatuman ang New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953. Kining landmark nga balaod nagtumong sa pagdala og dagkong mga benepisyo sa kapin sa 5,000 ka agrarian reform beneficiaries sa probinsya. Ubos sa New Agrarian Emancipation Act, ang mga benepisyaryo sa reformang agraryo gihatagan og mas dakong otonomiya sa pagdumala sa ilang mga yuta og negosyo sa agrikultura. Ang balaod nagtumong sa pagsulbad sa makasaysayanong mga injustisya nga giatubang sa mga mag-uuma, pagsiguro nga ang ilang mga katungod sa yuta mapanalipdan o tugutan sila nga makaapil sa sektor sa agrikultura. Ang pagtukod sa DAR ug CORD sa Bukidnon nagpakita sa pagsalig sa gobyerno sa pagsuporta sa mga benepisyaryo niini. Pinaagi niini nga inisyatiba ang mga mag-uuma makapangayo og tabang, makapatinaw sa mga pagduha-duha og makarawat og giya mahitungod sa ilang mga katungod. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. 12 miyembro ng Abu Sayyaf Group sumuko sa militar sa probinsya ng Basilan. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Shirley Espino. Yaman surrender al 12 mga miyembro del Abu Sayyaf Group na tropa del militar na probinsya de Basilan recentemente. Ya presenta con el día que 12 bandido con Major General Ignatius Patrimonio, el commander del Joint Task Force Orion na di ila headquarters sa Barangay Tabiawan, Ciudad de Isabela, Basilan ayer. Según el militar, este resulta de continuando pelea de gobierno contra terrorismo y siguiente el muerte de su base ASG bombmaker Mundi Sawajaan na un encuentro del pasado semana. Dos del Magayan surrender na militar, ang mga miyembro del ASG bajo na liderato de Radsmil Janatul, mientras el JES bajo con Puruji Indama, kaya muri del año 2021. Si General Patrimonio ya habla que ay aumenta siempre sila al fuerza de militar na Basilan, maskin takidahin al presensya del bandido grupo na mensyonong probinsya. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Department of Education o DepEd Lanao del Norte nakiisa sa nationwide tree planting project ng Kagawaran. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Biduyog ang 300 kapin ka mga publikong tunghaan sa probinsya sa Lanao del Norte sa nationwide nga simultaneous tree planting project sa Department of Education o DepEd kagahapon Disyembre 6, 2023. Ipangunahan kini sa DepEd Division sa Lanao del Norte sa pakigtambayayong sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture ug uban pa. Ang maong proyekto magsilbi nga gasa sa nasangpit nga departamento aron masiguro ang lunhaw ug limpyo nga palibot alang sa kabataang Pilipino ug sa umaabot nga henerasyon. Kapin sa 2,000 kaliso sa lumad nga kahoy
mangrove o bakaw, ug mga punuan sa prutas ang malampusong natanom sa mga personahe ug mga estudyante sa DepEd sa matag tunghaan sa nasangpit nga probinsya. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas iligan kay Jose Balazo Memorial Elementary School Head Marfe Rondes, niingon siya nga 20 ka mga estudyante ug 8 ka maestra ang giandam nga mananom og 20 ka punuan sa mahogani. Sa pakiginabi usab kay Linamon National High School Head Melchora Batingal, iyang giingon nga nananom sila og 10 ka mga golden tree gikan sa Department of Agriculture aron madugangan ang gidaghanon sa mga mao nga kahoy. Subay kini sa DepEd Memorandum number 69 ang pagpatuman sa DepEd's 236,000 trees, a Christmas gift for the children nga proyekto nga gipirmahan ni Vice Presidente ug DepEd Secretary Sara Duterte. Isamutan kini sa kapin sa 47,000 ka mga publikong tunghaan sa lain-laing dapit sa nasod sa pagtanom og 236,000 ka mga kahoy. Inisyatiba kini nga nagtumong sa pagpasiugda sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug itanom sa hunahuna sa mga kabatan-onang Pilipino nga responsibilidad sa kinaiyahan. Gikan sa Radyo Pilipinas iligan kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Titiyakin ang bagong pirmadong batas na Public-Private Partnership o PPP Code of the Philippines na matutupad ang pagtatayo ng dekalidad ng mga proyektong infrastruktura at serbisyo sa bansa ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Nagpasalamat ang kalihim sa anyay mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasabatas ng PPP Code na nagpapakita ng layunin ng pamahalaan na isulong ang mas malakas na kolaborasyon sa pagitan ng public at private sector. Lilikha ang PPP Code, ani Diokno, ng matatag at maaasahang estado para sa kolaborasyon sa pagitan ng public at private sector at tutugunan nito ang mga puwang sa pagpopondo ng infrastruktura. Pag-iisahin ng PPP Code ang lahat ng legal frameworks at lilikha ito ng unified system para sa mga pamumuhunan na maaari nilang konsultahin kung nais nilang makisali sa mga PPP projects. Paliwanag ni Diokno, sa pamamagitan ng paghihikayat ng mas malakas na kolaborasyon sa pribadong sektor, itinataguyod ng batas ang inobasyon sa mga proseso, mas pinahusay na resource mobilization, at paghatid ng dekalidad at cost-effective na mga proyektong infrastruktura sa bansa. Epektibo ang PPP Code, 15 araw makaraan ang pagkalathala nito sa Official Gazette o sa pahayagan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas maraming Pinoy ngayon ang kinokonsidera ang mahusay na customer service bilang dahilan ng pagbili ng produkto at serbisyo kaysa sa murang presyo ayon sa 2024 Qualtrics Consumer Trends Report. Iniulat ng Qualtrics na ang kalidad ng produkto at serbisyo na nasa 70% ng surveyed respondents at customer service support na nasa 50% ang top purchase drivers sa mga Pinoy, mas mataas sa presyo na nasa 37%, madaling digital experience na nasa 26% at kagustuhang gumawa ng mabuti para sa lipunan na nasa 15%. Pahayag ni Qualtrics Exam Institute Principal Exam Catalyst Moira Dorsey, kinakailangan ng mga brand na maghanap ng paraan na makuha ang mahalagang customer feedbacks sa lahat ng lugar tulad ng sa mga survey, social media, call transcripts, chat logs at review sites.
Dapat ani ang pagsamasamahin ito sa operational data tulad ng average spend at visit frequency upang malaman ang gusto ng mga consumer at maibigay sa kanila ang magandang serbisyo. Ngunit sa parehas na ulat, ipinapakita ring nagbibigay ang mga customer ng hindi direkta at maligoy na feedback pagkatapos ng hindi magandang shopping experience. Ayon sa ulat, pagkatapos makaranas ang customers ng hindi magandang shopping experience, 48% sa kanila ang magsasabi sa kumpanya. 44% ang magsasabi sa kaibigan at kapamilya, 30% ang mag-iiwan ng online reviews at 19% ang magbabahagi ng kanilang karanasan sa social media. Dagdag ng Qualtrics, kailangang alagaan din ng mga organisasyon ang moral ng frontline employees, kabilang na ang cashiers, bank tellers at restaurant crews upang mapaganda ang customer service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Asian Development Bank o ADB ang $450 million policy-based loan upang tulungan ang Pilipinas na palakasin ang reforma sa polisiyang pangkalusugan. Sa isang pahayag, sinabi ng ADB na gagamitin din ang loan para ilapit sa mga mamamayang Pinoy ang abot-kayang gamot at serbisyong pangkalusugan, pagpapanatili ng Universal Healthcare o UHC coverage at dagdag na pondo sa UHC. Tutulungan ng Build Universal Healthcare Program o Subprogram 2 ang pamahalaan para sa implementasyon ng pangunahing mga reforma sa ilalim ng UHC Act of 2019. Kabilang dito ang sustainable financing para sa UHC, integrated delivery ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan at interoperability ng health information systems. Ipagpapatuloy lamang ng programang ito ang sinimulan sa Subprogram 1 at ang technical assistance na pinondohan ng Japan para sa programang Prosperous and Resilient Asia and the Pacific na inaprubahan noong Nobyembre 2021. Ani ADB Principal Health Specialist Eduardo Banson, ang Build UHC program ay bahagi ng commitment ng ADB na maghatid ng pangmatagalang suporta sa bansa upang matiyak na lahat ng Pinoy ay mayroong pantay na akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Dagdag ni Banson, makakatulong din ang programa sa pagtitiyak na ang mga reforma ay angkop sa gender-specific health issues at epekto ng climate change sa kalusugan at kapakanan ng mga tao. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakaupo na muli ng De La Salle Green Archers ang korona ng UAAP Men's Basketball Tournament pagkatapos talunin ang University of the Philippines sa Game 3 ng Season 86 Finals 73-69 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ang nanguna para sa Green Archers ay walang iba kundi ang Season 86 Most Valuable Player na si Kevin Kiambao sa nalikom nitong 24 na puntos, 9 na rebounds, 4 na assists at 2 tapal. Tinanghal din ang 6'7" na si Kiambao bilang Finals MVP pagkatapos mag-average ng 14.7 points, 9.3 rebounds, 2.3 assists at 2 blocks sa best of 3 finals.
Naging susi din si Evan Nell kung saan nakagawa siya ng 12 markers, 6 na boards at 7 assist, habang kapwa si Jonel Policarpio at Mark Nonoy ay nakapag-ambag ng tig 8 puntos bawat isa. Pinangunahan naman ni Malik Diouf ang Fighting Maroons sa nalikom nitong 21 puntos, 14 na rebounds, 2 assists at 2 steals, habang ang Rookie of the Year na si Francis Lopez ay nagtapos ng may 12 puntos, 9 na rebounds, 4 na assists at 4 na steals. Nakakuha din ng 10 puntos kay Harold Alarcon ang UP at ang graduating team captain na si CJ Cancino ay tinapos ang kanyang UAAP career na may malamyang 5 puntos at 2 rebounds. Huling nagkampiyon ang Lasal noong 2016 kung saan minandoan sila ni head coach Aldin Ayo at former players na si Ben Mabala at Jeron Teng. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakauna ang Mapua University laban sa San Beda University 68-63 sa Game 1 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals na ginanap sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Namayagpag para sa Mapua si Clint Escamis sa nagawa nitong 18 puntos, 6 na rebounds at 3 steals, habang nagambag ng double-double si Paulo Hernandez na may 16 na puntos at 12 rebounds. Si James Payusing naman ang nanguna sa Red Lions sa natipon nitong 14 na markers at 12 boards, habang sina Jomel Puno at Jacob Cortez ay kapwa nagtapos ng may 12 puntos bawat isa. Ang Red Lions na umabot ng NCAA Finals muli simula pa noong 2019 ay tinatangkang kunin ang kanilang ika-22 titulo na huli nilang nakamit noong 2018 season. Ang Mapua naman sa kabilang banda ay inaasam-asam na makuha muli ang corona pagkalipas ng 32 taon. Nakatakda ang Game 2 itong darating na linggo na gaganapin sa kaparehong venue, at kung aabutin ng Game 3 ay gaganapin naman ito sa Smart Araneta Coliseum sa Disyembre 17. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling walang talo ang Magnolia Hotshots sa 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup pagkatapos kunin ang 105-84 panalo laban sa Blackwater Bossing na ginanap sa PhilSports Arena. Halimaw ang performance ni import Tyler Bay ng Hotshots sa nagawa nitong 26 na puntos, sahog pa ang 22 rebounds habang nakagawa ng 19 na puntos at 6 na assists si Paul Lee. 5 puntos lamang ang abante ng Hotshots 70-65 sa pagtatapos ng third quarter, subalit nagpakawala sila ng matatalim na shooting sa huling kanto 35-19 para tuluyan ng kunin ang panalo. Sa kabilang panig, nagtapos naman ng may tig 15 puntos sina Christian David at Mike Ayonayon para sa Bossing. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na ang ratsyada ng mga chika para sa araw na ito. Bukod sa Black Rider, may pagbibidahan pang soap opera si Michelle D next year. Mismong si Miss Annette Gozon Valdez ang nagkwento tungkol dito, quote and quote, kinukuha rin siya ng isang malaking soap next year, surprise pa, yan ang banggit ni Miss Annette. Though aniya, may pinaghahandaan silang soap na lahat ng bida ay mga beauty queen ng Sparkle. Kung ating matatandaan, marami-rami na rin ang mga beauty queen sa Sparkle, ang talent arm ng GMA7. Samantala, pagkakaisa ang mensahe ni Michelle bilang Air Force Reservist. Sa kanyang post, quote-unquote, to stand in solidarity at the hashtag Stop and Salute ceremony as your Miss Universe Philippines and as Sergeant Michelle Marquez D was a moment of love and pride. To the youth, let this be a testament to the power of service, serving as a public figure, an Air Force reservist, and as someone who proudly raised our flag at Miss Universe. It was truly an honor to be the only woman in uniform standing proudly alongside 40 uniformed soldiers. I hope this serves as a message to embrace our roles no matter how big or small in shaping our nation's future. It's our collective effort, passion, and dedication that make the Philippines a remarkable place to call home. To the youth, dream boldly or boldly, act with purpose, and carry the Filipino spirit wherever you go. Together, we can make a difference, one salute at a time. Yan ang post niya habang nasa headquarters ng Air Force, kung saan reservist din sina Mateo Gudicelli at Dieter Ocampo. Samantala, orange hair na itong si Catherine Bernardo. Ang sabi niya, quote-unquote, orange. Orange is associated with confidence, dependence, o independence, and health. So, syempre, no, nang maipost ito ni Catherine, kanya-kanya ang interpretation ng kanyang followers. Ang sabi pa nga ni Kath, quote-unquote, I hope Santa still recognizes me with orange hair. At ang dami namang sumagot, no, sa kanyang comment section ng quote-unquote, we would. Pero ito ang kapansin-pansin, no, sa mga nagdaang araw, nagiging saturated na nga ang isyong hiwalayan ng Kathniel na binubuo syempre ni na Catherine at ni Daniel Padilla. Kumbaga, nakalkal na, no? Sabi nga nila, nakalkal na lahat ng anggulo. Samantala, si Daniel ay nanatiling tahimik pa rin, no? Pagkatapos ng official statement niya sa breakup nila ng aktres. Sabi nga ni Tony Fowler, di ba? Ayan, ako'y tahimik lang sa umpisa. Ayan, parang ganun ang mga peg ni Daniel Padilla. Pero ewan na lang natin kung biglang maglalabas siya, no, ng mas malinaw na statement bukod dun sa statement na inilabas na nga niya noong November 30 kaugnay ng hiwalayang Kathniel. At sa pagtatapos ng ating segmento, excited naman itong si Sam Milby para sa kasal nila ni Catriona Gray na mangyayari na sa susunod na taon. Mahigit 3 taon nang magkarelasyon ang dalawa at naganap ang engagement ng magkasintahan noong Pebrero lamang. Sabi nga ni Sam, quote-unquote, I am excited, I am happy. Ayan, para pagbaliktad doon, I am happy, I am excited. We have a great team behind this helping us prepare. We're getting things ready and we're excited. It's an intimate wedding. Halos 10 taon ang agwat sa edad ng magkasintahan. Pagkatapos ng kasal ay hindi pa umano bubuo ng sariling pamilya sina Sam at Catriona. Sabi nga ng aktor, quote-unquote, ako, I'm ready. Of course, I'm turning 40 next year. She's turning 30. We're both so excited to start a family but it's enjoying the marriage first. Samantala, hindi naman magkasamang magdiriwang ng Kapaskuhan sina Kat at Sam. At nakatakda kasing umuwi ang Miss Universe 2018 sa mga magulang nitong nakabase sa Australia. No, sabi nga ni Sam, quote-unquote, she will be going back to Australia to be with her parents. I was with her last year. I was planning on going back sa Ohio. It was the 3rd year of my father's death, November 1, and my mom is in the States, so I want to go home and be with her. But she's coming next year. I just stay here
for Christmas, or I just stay here for Christmas and be with my sister and kasama mga pamangkin ko. Ayan, Christmas po yon mga kachismis. Yan ang pagbabahagi nga ng binata. Naku, konti lang ang oras natin dahil dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamagitan,